ang pasasarapin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! Grabe, sobrang dami nga ni tahong sa palengke kanina mga kamangyan. Kaya kako ay bumili na lang ho kami. Para yun na lang yung pang-ulam namin ngayong tanghalian. Medyo may kamahalan na rin ho pala rin mga kamangyan. Gawa ng ang 1 kilo ho ay 140 pesos. Ay ang luto ho kasi na agawin namin din ay sisig. Ay alam nyo naman ho kapag natagtag yung shell din kaunti na lang yan. Ay kung 1 kilo lang yung abilin ay talaga saan maabot yun. Baka mamaya kakapapak pala ang ninakim ubus na. Maling binili nga ni ho pala namin mga kamangyan ay halos nasa 13 kilos. Aba hindi na ho namin dinagdagan pa at kawawa naman yung magabitbit. Baka mamaya baga hindi na kami makarating ng kubo. Huy! Medyo marami-rami ho palang nakadikit sa shell na rin mga kamangyan. Gawa ng ang alam ko ho, 300 years na ari doon sa ilalim. Hala, hindi. Siyempre normal lang naman ho yung mga ganyan. Kaya ayan si Lula at si nanay na yung nagtagtag. Nung matagtag na nga ni ho yung mga nakadikit doon sa shell, sabi ho na rin ni Ate Tintin, tagtagin na rin daw namin yung mga parang buhok-buhok. Huy! Tunay naman ho, matatagtag naman yan mamaya. Gawa ng siyempre apakuluan pa yan. Tapos abukahin siyempre. Gawa ng ang kailangan lang naman dyan talaga ay yung laman. Pero ayun, tagtagin na rin daw namin. Grabe, apahirapan. Salamat. Dahil nga hindi parang napapakuluan mga kamangyan, medyo mahirap-hirap talaga siyang hunutin. Madalas ho pala kapag mga garne, ang luto ho na inagawa ni nanay at saka ni tatay din, ayun nga ni hong niluyahan. Opa, pagkasarap-sarap nun ha, talaga namang apagpawisan ka. Tapos dati din ho, hindi kami halos nabili ng gayaan. Gawa nga ni ho na may sapa na malapit sa amin. So doon ho, nakakakuha kami ng mga gayaan. So, libre na. Dahil nga ni ho, nalinisan na namin aran, sunod namang agawin ay apakuluan. Tignan nyo naman ho, sa sobrang dami, halos umabot na din sa tulyasi. Abay, pili ko nga ni ho, hindi na kasya din yung tubig. Abay, paano aran mapapakuluan? Ako ay nagataka, bakit ako'y parang may naaamoy na kakaiba, gayaan. Yun naman pala, mga kapatid ko, nakadukot na naman ng mga tahong kanina. Talagang ginawang parang talaba-ari. Napaka-feeling talaga ng mga ari, baling pagkukurutin. Ay, pinagbigyan ko na rin ho, gawa ng siyempre wala naman ako magagawa dyan. At alam niyo naman ho, tuwing nagaluto kami, hindi ho talaga mawawala yung gayang mga nagaunang magluto. Gawa ng siyempre, sa sobrang dami ho na rin, mamaya pa talaga kami makakakain. Alam niyo naman ho, yung mga yan, hindi na matiis yung mga kalam ng sikmura nila. Grabe, yung pagsasalita, parang may sama ng loob yun Pero ayun na nga ni mga kamangyan, after ho mapakuluan, ari nga ni hong tahong, ay kinuha na ho ni tatay at saka ho ni Kuya Bunjing. Para nga ni ho, medyo mapalamig na ng very light. Kasi yung mga kamangyan, isa-isa ho talaga naming atagtagin yung laman doon sa shell. Sa totoo lang ho, matagal na ho talaga naming inabalak na magluto nga ni ho ng sisi gamit ho aring tahong. Ang kaso nga nila ang dalang ho talaga ng nagatinda. Kaya nung matsyempohan namin dun sa palengke, huy, ito na yung perfect time. Huy, napaka-OA. Buti na nga nila ang din ho at marami-rami kami din Siyempre habang nagatagtag ng laman doon sa shell, panay ang chismisan. Siyempre alangan kayo lang yung naga-chismis. Siyempre kami din dapat. Para ho sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan, dati ho nangunguha talaga kami ng mga tulya. Yun baga yung parang maliliit na klase ng tahong. Tapos may nakukuha-kuha din kaming tahong, kaso nga nila ang madalang. Tapos nangunguha kami noon sa sapa, para ho siyang ilog, kaso nga nila ang kulay brown. Talagang hindi mo makikita kung saan nagatago doon yung tahong, yung tulya. Kailangan mo talagang kapain, talagang kapaan ang labanan. Hoy, minsan nakakaapa kami ng kahoy, sobrang sakit nun. Minsan ay nagadugo, nagasugat. Kuko namin doon, sobrang nagadumi ng sobra-sobra. Gawa lang syempre, may putik na kasama yun pagkakuha mo. Kapag mga gayon naman hindi man kami nandidiri, tuwan-tuwa pa kami nagalaro sa putikan. Tapos feeling namin noon, swimming pool yun. Ligo-ligo, ganyan. Tapos sa pagpunta namin doon, may dala-dala na talaga kami lagayan, yung timba o kaya naman ay sako. Siyempre madalas natakas lang ako kay nanay, kay tatay. Gawa lang hindi talaga kami napayagan. Gawa lang yan si nanay, nervyosa ho talaga yan. Laging kabado kapag wala kami doon sa bahay. Siyempre, nag-anak sila ng pasaway o natakas. Salamat. Ay, ang rason ko naman mga kamangyan kung bakit ako natakas, maliban nung sa hindi ako apayagan. Ang nasa isip ko noon, mauwi ako na may dala-dala akong tulya, makakatulong na ako sa aming pamilya, meron na kami pang ulam, pwede kong ibenta, makakaaw na kami sa kahirapan. Grabe, napaka-uwi na talaga ng mga pag-iisip. Pero yung pagdating ko ng bahay, galit na galit si nanay. Ikaw na bata ka, kapag napaano ka, ano nga gawin ko? Mga gayon, talagang feel mo na mahal ka. Galit na galit yun si nanay, pero ang agawin nun, alutuin pa rin naman yung mga kinuha. Grabe, napakagaling. Tapos minsan, dahil nga ako'y alipin ng salapi, syempre alutuin ni nanay, may pang-ulam kami ng tanghali. Diga, hindi na siya mabili ng pang-ulam sa labasan, ganyan. Syempre, nahirapan din naman kami sa pagkuha noong mga tahong, noong mga tulya. So, asinginin ko yun si nanay kahit 10 piso, 15, malaking halaga na yun. Grabe, napaka-alipin talaga ng salapi, bata pala. At ilang minuto nga niyo ng pagchichismisan. So, hindi. So, ayun na nga niyo, bali areho lahat yung nakuha namin. Siguro naman ay marami-rami na rin ari kapag naluto na. Bago nga niyo namin lutuin na rin ng sisig talaga mga kamangyan, aprituhin ho muna are. At para ho medyo crunchy-crunchy, wow, crunchy-crunchy. Alagay ho muna din sa harina na may asin ho at saka paminta. Kung lang syempre, madalas naman ho talaga kapag nagasisig tayo ay mga karne-karne, ganyan. Para mamaya ho, kapag alutuin na natin ay hindi din bagang magdurog-durog. Gawa ng syempre, ari ay malambot-lambot din.
din. Ay, sana all. Para pala sa mga hindi pa nakakatikim o nakakabili ng garnis sa palengke mga kamangyan. Yung amoy ho na ay talaga yung medyo kakaiba. Akala mo talaga ay bulok na ganyan. Mabaho talaga pero hindi man ibig sabihin no na siraan na o bulok na. Kumbaga igayon talaga yung amoy niya. Gawa ng syempre matagal na nasa ilalim. Syempre malilinis naman ho kapag napakuluan na, kapag alutuin na. Pero kapag medyo sensitive talaga yung inyong tiyan, siguro itry nyo na lang yung king crab. Hala, at nung mainit na nga yung mantika mga kamangyan, di perinito ko na ho are. Saglit lang naman ho are maluluto, basta medyo apa brown din lang. Gawa ng parang 3 beses ho yan maluluto ha. Una, pinakuluan man din kanina. Ngayon ho, aprituhin. Tas mamaya yung pagluluto na mismo ng sisig. Aba baka mamaya ikakapiranggot na lang are, kakaluto ng kakaluto. Are, pag magaluto din ho pala kayo ng garne mga kamangyan, kailangan nyo ho talaga nalinisin din ng maigi. Gawa kapag may mga hindi baga kayo natagtag doon, maiba yung lasa niya. Parang medyo masusuka-suka kayo. Huy, napaka-arte. Pero tunay ho yun mga kamangyan. Pero kapag natagtag nyo naman talaga yung mga dapat tagtagin, aba, masarap. Balik-balikan. Ay, sana all. Bali, yung iba ho pala mga kamangyan, prinito ho namin ng buo. Tapos, yung iba ho, areho at ginayat-gayat namin ng medyo maliliit. Para ma-check din ho namin kung alin baga yung mas masarap gawa ng diga ho. May mga sisig talaga na medyo malalaki yung karne. May mga sisig na medyo pinong-pino. O, syala, diga, may pagayong pa. Nasabi ko sa inyo, pwede nang maging misis, areho. Matunaw na nga niyo yung butter mga kamangyan. Saka ko ho nilagay rin pagkarami-raming sibuyas. Saka ko ho nilagay dito yung mga buong tahong na prinito ko ho kanina. Basta parang nagaluto lang ho ako ng normal na sisig. Ang pinagkaiba lang ho, hindi na karne yung gamit. Ang gamit na ho din ay taho. O, ay medyo healthy naman ho, are. Maya-maya ho, dinaglagay na ako din ng paminta. Are, yung liquid seasoning, nga ni ho sisig, are. Siyempre, hindi ho mawawala ang mga pampaanghang. Tapos, nagpisa na rin ho pala ako diyan, na rin nga ni hong lemon. Ay, for the go. Siyempre, ho, konting asukal. Tapos, are hong mayonnaise. So, depende naman ho sa inyo. Basta kung paano kayo magluto talaga ng sisig. Diyan ho sa inyo. Gawa lang siyempre, iba-iba. After ho, nun, ay dinilipat ko nga nila ho din sa isang lagayan. Tapos, nagtunaw lang ho ako ng margarine. Gawa lang ngayon ho, ang alutuin naman ay yung isa nga ni ho na ginayat-gayat ng maliliit. Ngayon din naman ho ulit yung proseso mga kamangyan. Nung matunaw yung butter, tsaka ko nilagay din ari nga ni hong sibuyas. Tapos ho, arin na hong tahong. Tunay ho mga kamangyan, sobrang na-excite na ho talaga kami kung ano nga ni ho yung lasa na rin. Gawa ng dati, nagluto rin ho kami ng tahong. Kaso nga nila, ang luto ho na ginawa namin doon ay yun nga ning ginataan. Tapos ayun, sobrang natuwa talaga kami doon sa lasa. Sobrang sarap. Tapos ho, nung nakaraan naman, nagluto din kami ng sisig. Kaso nga nila ang ginamit naman doon ay yung bangus. Talaga yung masarap pong mag-imbento ng iba't ibang recipe. Feeling ko talaga mapapakasalan na ako. Huy, napaka-advance. Kasi nga niyo palang pangalawang sisig na ginawa namin mga kamangyan ay medyo saucy. Wow, saucy. Sarap din ho kasi talaga sa kanin yung onggayan. At syempre mga kamangyan, para talagang magmukhang sisig, ari yun talagang kumpletong-kumpleto. Bumili pa ho talaga kami ng sizzling plate. Ay, may magayon. Di ka ho kapag na-order sa mga restaurant, may pangapaganyan. Alam, minsan nga niya ako naiyamot pa. Gawa ng akala ko talaga normal na plato laang. So ayun, napapaso. Salamat. Alam niyo ho mga kamangyan, kanina ho, nag-expect talaga kami na malili talaga rin ng luto, ng tapos. Gawa ng syempre, marami-rami ho talaga rin alutuin. Tapos syempre, atagtagin nga ni ho yung laman doon sa shell. Dahil nga ni ho, marami kaming nagtulong-tulong kanina mga kamangyan, ay napaagad din naman ho yung tapos namin din. Yan, kaya nga ni ho, rin si nanay, si Lula, at saka ho rin si Ate Tintin, ay magaluto daw nga ni ho ng chicken bistek. Gawa ng kanina rin ho pala mga kamangyan, bumili na rin ho kami ng karning manok. Gawa ng parang nafe-feel ko. Napaka-arte na-feel. Na parang nga ni ho akapusin yung tahong. Ito bagay yun ay marami. Ay syempre, mas maganda pa rin yung labis kaysa kulang. Medyo nakabahan din ho kasi ako mga kamangyan. Gawa ng syempre, first time lang ho talaga namin na magaluto ng sisig. Gamit ho yung tahong. Ay baka baga ho mamaya ay iba pala yung lasa. Hindi magustuhan ng mga kasamahan ko din eh. O ay di maganda yung may garning pang substitute. So, ayun pala, nasa 1 kilo lang ho pala rin mga kamangyan. Tas ayan, ginet-get na ho ni Ate Tintin. Nga pala mga kamangyan, ngayon ho, wala ho si Kuya Umpong at saka si Ate Shane. Gawa nga ni ho na may importante silang inaintindi ngayon. Feeling ko hindi na nila ako mahal. Huy, napaka-uwi. Ay, nilagyan lang ho pala rin ng mga pampalasa mga kamangyan. Tapos ababa doon ng ilang minuto. Ay, for the go. After ilang minutes ho mga kamangyan, ari nga ni hong sibuyas na ginet-get nung pabilog. Ay, ginisa lang ho saglit din sa mantika. Yung iba naman ho mga kamangyan, hindi na ho yan inagisa, nakain na lang hilaw. Pero kami ho, para medyo makain-kain talaga siya, di ginisa na namin dyan ng very very light. Isa-isa na rin pala nilagay yung karne diyan mga kamangyan. Tapos yung pinagbabaran ho pala na rin karne. Ay wag niyo hong atapon, gawa ng mamaya ho ay agamitin pa yun. Gawa ng syempre dagdag pang palasa din. Mga 30 minutes lang ho pala namin ari binabad mga kamangyan. Pero mas maganda kung mga 3 days. Sobrang tagal eh. Okay na ho yung 1 oras, ganyan. Kasi syempre kapit na yung lasa noon. Ay after nga niyo mailagay din yung bawang. Saka ho yung pinagbabaran noong karne kanina mga kamangyan. Ay sinunod na ho dito yung pamintang buo at saka ho konting asukal. Syempre ho para mas kompleto ayun nga ni hong sibuyas na ginisa ng saglit kanina. So ayun, medyo apakulukuloan lang huyaan ng kaunti mga kamangyan. Tapos na, gayon lang ang kadali. At dahil nga ni ho, okay naman na lahat mga kamangyan, kinuha ko na rin nga ni ho, aring sisi, na ginawa ho namin kanina. Tapos ayun, pinisa ko lang ho din yung lemon at grabe, tingnan nyo naman yung itsura, sobrang nakakataka. Akala nyo man di sa unang tingin ay
ay parang tunay na karne talaga yung inyong ginamit din. At kapag karne mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain din ay for the go. So yun, sobrang nasarapan nga ni ho kami din mga kamangyan. At sabi ko pa nga ni ho, perfect na perfect ari doon sa mga nagaiwas-iwas sa karne. Tapos ho, sa mga gustong makatikim ng sisig na nagatipid, gawa ng syempre yung karne, medyo may kamahalan din ho talaga. Kapag tahong ho yung agamitin ninyo, o mabili lang kayo ng 1 hanggang 2 kilo, ay pwede na ho. Kahit nga ni ho si nanay at saka si tatay, ay gulat na pwede raw ho pala sa talong. Paano naging talong? Tahong yun. Yun nga ni ho, na pwede daw sa tahong, yun nga ni hong sisig. Sabi ko pa nga ni ho, payagan lang nila akong magpakasal, ay kaya ko magluto ng tinola gamit aring tahong. Hoy, hindi. So yun na, parami-rami ho talaga yung kain namin diyan mga kamangyan. Kaya kung hindi nyo pa ho arin natatry, ay naku, pumuntahan na ho agad kayo ng palengke o kaya naman ay manguha kayo sa mga sapa-sapa diyan. So ayun na, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ring video, ano? O siya, hanggang dito na lang ho ring ating video at kami magkasayaw-sayaw muna ni Nanay Dini. Bye-bye, love you. Huy!